Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Gayon din para sa mga mahal nating namayapa na, ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol. At ang ating pagdiriwang ay paungunahan ni Reverend Father Crispine OFM. Mga kapanalig, pasimulan natin ang banal na misang ito ngayong ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol, o mas kilala natin sa tawag na Santo Niño. Pasimulan natin ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan, pagpapala at lahat ng kabutihan mula sa ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapanalig, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa patuloy na pagtanggap natin ng napakaraming biyaya mula sa Kanya. At kasama na sa mga biyayang iyan ng mga pagpapalang espiritual, mga pagkakataon na tayo ay makadalo sa mga banal na pagdiriwang na kagaya nito, bagamat tayo ay mga hindi karapat-dapat. At upang tayo bagindapating marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, atin munang alalahanin ang ating mga nagawang kasalanan at ihingi natin ang lahat ng ito ng kapatawaran mula sa Diyos na mapagmahal, mula sa Diyos na punong-puno ng awa at habag. Panginoong Hesus, ang kaharian mo ay para sa lahat at tuwinang payapa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, naparito ka upang makibahagi sa kahinaan ng aming pagkatao. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, nais mong palapitin sa iyo ang mga kabataan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at inilagdaran, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Mang totoo, maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan, sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa, sa mga nasa abang katayuan, upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang Malaon nang nasa kadiliman naman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng masuutang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang namamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagwa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niya ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak. Yaong lahat sa daigdig, ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lera, iparinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo
Sa mga taga-Efeso, mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa Kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hiniling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban ni kayo ng Espiritu, ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay Kanyang gawing dakila. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito. Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ng isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, muli po, kumusta po tayo? Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan, mabuti ang kalusugan, bagamat hindi rin nauubos ang mga struggles natin sa buhay, pero hindi rin nagkukulang ang biyaya ng Diyos. Amen? At patuloy niya rin tayong binibiyayaan ng mga pagpapalang espiritual na nagagamit natin sa patuloy na pagharap sa mga hamon ng buhay. At ngayon ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng Santo Niño, ng banal na sanggol. Naku, maraming mga lugar, maraming
devotees ang Santo Niño. At alam natin yan, no? Halimbawa sa Cebu, ayan, may mga street dancing and everything. Nakakatuwa, no? Ang ating hindi matatawarang debosyon, no? Sa banal na Santo Niño. Ayan. At doon isinisigaw yung Viva Pit Señor. Ayan. No? Ulitin nga natin mga kapanalig, Viva Pit Señor. Ayan. No, sabi ng mga Cebuano, hapit sa Señor, no? Hapit, no? Yung pit ay pinaikling hapit, no? Daan, no? Pass by, no? Drop by, no? Dumaan ka, Panginoon, sa amin. Ayan, no? Magandang pagnilayan, mga kapanalig, sapagkat ito ang madalas, no? Kapag kapista ng Santo Niño, ito ang ating isinisigaw, no? Pit Señor, hapit sa Señor, no? Dumaan ka, pass by, drop by, no? Huwag mo kaming lampasan, Lord. Diba? Ayan, no? Napakaganda, no? Na parang ini-invite natin si Jesus na pumasok sa ating mga tahanan, no? Pumasok sa ating buhay, pumasok sa ating mga pamilya. Sobrang napapanahon. Madami tayong mga debosyon na lagi natin pinagdiriwang regularly. Isa na nga itong pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño. So much so na pinayagan tayo ng inang simbahan na ipagdiwang ito, no? Na bilang pagdiriwang natin sa halip na yung second Sunday in the ordinary time. No? Bilang kapalit nung pagdiriwang ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon, pinayagan tayong mga Filipino na ipagdiwang ito, no? Bilang pista, no? Dapat ay second Sunday in the ordinary time, no? Kasi alam ng simbahan ang ating marubdob na debosyon sa banal na Santo Niño at patuloy natin siyang inaanyayahan na huwag tayong lampasan, na tayo ay daanan. Yung pista kasi, taon-taon, dinadaanan natin, kapanalig, di ba? Pero ang tanong, kapag dumaan tayo sa pista, halimbawa sa pista ng Santo Niño, nararamdaman ba natin talaga na nadadaanan tayo ng Panginoon? Kasi kung nadadaanan tayo ng Panginoon, di sana ay merong nagiging pagbabago sa ating buhay, sa loob ng ating pamilya, sa loob ng ating komunidad. Damahin na lang natin ang parang napakaraming samot-saring mga struggles ngayon, no? Mga hamon talaga, challenges, no? Parang kabi-kabila. No? Na minsan parang meron ng mga nakakaranas ng depression, sabihin na natin, meron parang mga nawawalan ng pag-asa, and so on and so forth. No? Ito yung parang lipunan na ating ginagalawan. Kaya nga sobrang napapanahon, Pit Señor, daanan mo kami. Huwag mo kami lampasan kasi kailangan namin ng tulong mo. Kailangan namin ang iyong pag-asa. Kailangan namin na panumbalikin ang magandang buhay, lalo na sa loob ng aming mga tahanan, pamilya at komunidad. Mga kapanalig, ang ating mga pagbasa ngayon, lalo na ang ating ebanghelyo, ay ito ang hamon na patuloy na ibinabato sa atin. At halimbawa, ang ating ebanghelyo ngayon ay kinuha sa ebanghelyo ni San Mateo. At nandito tayo sa simula ng chapter 18. At alam niyo, minsan nabanggit na natin, mga kapanalig, na ang ebanghelyo ni San Mateo, ang kanyang istruktura ay hinati niya sa tinatawag na 5 discourses, 5 diskurso, malalaking diskurso. Yung Sermon on the Mount, ayan, sa chapters 5 to 7, tapos yung tinatawag natin na missionary discourse, sa chapter 10. Yung parabolic discourse sa chapter 13 at ito sa chapter 18. Itong tinatawag natin na discourse on community, or ecclesial discourse, sa simbahan, sa pagbubuo ng komunidad. Yung isa yung eschatological discourse sa 24-25. But ito na nga, mga kapanalig, nandito tayo, ito ang focus ng ating pagninilay, itong discourse on community.
No? Mapapatanong ka bakit kaya dito inumpisahan nang nagsulat ng Ebanghelyo ni San Mateo ang discourse on community, yung diskurso sa pagbubuo ng komunidad, yung diskurso sa pagtatatag ng simbahan. Bakit kaya inumpisahan sa isang demonstration? Kasi itong mga alagad nagtatanong sino bang pinakadakila? Who is the greatest? Lord, who is the greatest? Parang nagpapataasan yata ng ng pride, ng kung anong kung sino ang great, kung sino ang greatest. Kaya ang ginawa ng Panginoon, kumuha siya ng maliit na bata to demonstrate who is the greatest. At ang sabi ng Panginoon, ito yung magpakumbaba. Yung pala ang una, humility. Kaya nga kung naniniwala tayo na ang ating lipunan para mapabuti ay kailangang pagbutiin muna natin ang ating mga pamilya because the family remains to be the basic unit of our society. Ang tanong natin, nandyan ba yung pagsusunuran sa loob ng ating pamilya? Nandyan ba yung kababaang loob na humingi ng tawad kung tayo ay nakakasakit o magpatawad kung hinihingan tayo ng tawad? Tayo yung hanggang ngayon hindi mo pa kinakausap. Bagong taon na Diba? Kapanalig, kababaang loob. Kasama ito, pagsusunuran, suportahan, humility. This will open up whatever virtues that we need, Kaya nga sabi nila, humility is the mother of all virtues, Pag may kababaang loob ka, parang walang imposible. Kahit mahirap magpatawad, mapapatawad mo yung nakasakit sa'yo. Ayan. At pati sa loob ng pamilya, yung pagsusunuran, may isa sa buhay natin, suportahan. Kasi sa dami nga ng pinagdadaanan natin ngayon, diba? Tapos kung tayo ay wala pang suportahan, kung tayo ay watak-watak, kung tayo ay kanya-kanya, kung tayo ay galit-galit, mas lalong wala tayong kahihinatnan, kapanalig. Kaya nga kumuha ang Panginoon ng isang bata para ituro sa mga alagad, ito ang pinakadakila. Gusto niyo maging dakila? Then, be humble. Learn to forgive. Learn to ask for forgiveness. Learn to reconcile. Ayan, Napakaganda, di ba, kapanalig? Ito yung wala sa ating lipunan ngayon Kasi makikita mo parang ang lipunan natin, dahil parang lahat may sagot tayo sa lahat ng tanong. Pero alam mo na sa kahuli-hulihan, kulang na kulang ang kaya nating gawin. Ang lahat ay isusuko natin sa Diyos. Di ba? Ayan, kababaang loob. Kapanalig, Humility. Pangalawa siguro, yung openness. Kasi kailangan maging bukas tayo Kasi ngayon, usong-uso ang cancel culture Kapag hindi mo gusto, cancel ka na sa akin. Ayan. Para patigilin mo na. Na lang. Wala na lang usapan. Sa halip may problema, pero wag na lang pag-usapan hanggang lalaki ng lalaki. Tapos later on, parang ang hirap ng solusyonan. Pero tayo binigyan tayo ng kakayahan ng Diyos na mag-usap-usap. Maging bukas. Ang problema, pag sarado tayo, kapanalig. Pero kung bukas ang ating puso, ikaw din Kailangan mo rin ng iyong kapwa, kailangan mo yung iyong kapamilya, kailangan mo ang tulong nila. We are always and we will remain to be beneficiaries of someone else's goodness, kapanalig. Kaya magkadugtong yan Kung palalo ka, magsasara ka rin ng iyong puso. Kung palalo ka, magsasara ka rin ng iyong kalooban sa iba. Pero kung ikaw ay may humility, bukas ka Maaaring magkaiba tayo ng pananaw. Maaaring magkaiba tayo ng gusto o ng hindi gusto. Pero pwede yung pag-usapan. Kapanalig. Ang tanong ngayon, sa loob ng ating mga tahanan, ng ating mga pamilya,
we still talking to each other? Really, kapanalig, yung totoong pag-uusap sa loob ng ating mga pamilya. O sa ating pamilya, nandyan na ba yung cancel culture na yan? Kanya-kanya. Kaya hindi rin ako magugulat. Maraming pamilya, hindi na rin nagdadasal ng sama-sama. Kasi kung hindi nga kayo nag-uusap-usap, paano kayo sama-samang makikipag-usap sa Diyos? Kapanalig. Openness. Kadikit. Kapatid ng kapakumbabaang loob ng humility. Yan, kapanalig. And panghuli siguro, ang sabi dito sa ating ebanghelyo, itong mga batang ito, yung kanilang anghel, lagi nandoon, na nakikipagkita, nakikita yung mukha, yung presensya, yung kaluwalhatian ng Diyos. Kung tayo ay nabubuhay sa isang lipunan na parang ang hirap maapuhap, ang hirap mahanap ng pag-asa. Ano pa bang pag-asa ang hahanapin mo kung ikaw ay nasa presensya ng Diyos? Kung yung countenance ng Panginoon, laging nasa isip mo, laging nasa puso mo, oo, nandyan ang problema, oo, nandyan ang struggles, nandyan ang suliranin. Pero kapag ikaw ay hindi lumalayo sa Diyos, nararamdaman mo ang kanyang presensya, hindi ba lumalakas ka? Hindi ba nagkakaroon ka ng inspirasyon? Yan, kapanalig. At ikaw din, yung buhay mo, magiging larawan din ng pag-asa para sa iba. Yan. Yung mga bata, di ba? Kahit na anong problema meron sa mundo, pag nakakita ka talaga ng bata, kaya siguro devotees tayo, tayong mga Pinoy. Kasi a child will always tell us that no matter what is happening in our world, there is still something beautiful, something holy, something pristine. And there will always be hope, kapanalig. Kaya nga, tinuturuan tayo. Dapat nga tayo nagtuturo sa ating mga anak, sa mga bata Diba? Tapos sabihin natin, ay, Father, iba na mga kabataan ngayon. Ganito na. Saan nila nakuha yung halimbawa? Wala nga naman kung saan. Diba? Kung merong hindi magandang ginagawa yung ating mga anak, saan nila nakita yung example? Ayan. Kapanalig. Baka it's about time. Self-introspection. Examine ourselves. Baka kaya parang ang hirap hanapin ng pag-asa at ituturo ito muli sa atin ng ating mga anak, ng mga bata, ng mga kabataan. Pag-asa na patuloy na nag-uumapaw. Kasi pag-asa na hindi hiwalay sa Diyos. That dependency on God. At sana ang ating paglalakbay hindi lang mga individual. Sana ang lagi nating layunin ay ilapit, dalhin, akayin ang isa't isa, ang ating pamilya, palapit sa Diyos. Yan talaga, mga kapanalig. Sapagkat mabubuo lang ang komunidad, ang simbahan, at maging ang ating lipunan at daigdig, mas magiging maayos lamang kung maayos ang ating tahanan at pamilya. Ngayon ay ating ipahahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Sa pagpaparangal natin ngayon sa Santo Niño, pagtuunan natin ang ating mga kabataan at gayon din ang ating mga pamilya. At ipanalangin ang kanilang mga pangangailangan at sa bawat panalangin ang ating itutugon, Jesus, pakinggan mo kami. Jesus, pakinggan mo kami. Nawa ang buong simbahan sa pamumuno ng Santo Papa, ang mga obispo at mga pari ay magpamalas ng natatanging praktikal na pagkalinga sa ating kabataan. Manalangin tayo. Jesus, pakinggan mo kami. Nawa lahat ng guro at mga nasa media ay makatulong sa pagkikintal sa ating kabataan ng mga tunay na pagpapahalaga at makaadyak sa kanilang magsabuhay ng mga ito. Manalangin tayo. Jesus, pakinggan mo kami. Nawa lumago ang ating mga kabataan sa katapatan at kalinisan sa kanilang pagsasabuhay ng pananampalatayang Katoliko. Manalangin tayo. Jesus, pakinggan mo kami. Nawa alagaan ng lahat ng magulang ang kanilang mga anak, tulad ng pag-aalaga ni Maria at Jose kay Jesus, at tulutan nawang mahubog nila silang maging mabubuting mamamayan at mga masisigasig na kasapi ng simbahan. Manalangin tayo. Jesus, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocate. Manalangin tayo. Jesus, pakinggan mo kami. Kalakip ng lahat ng mga kahilingang atin na nabanggit, gayon din isama natin ang ating mga ipinahahayag sa ating online platform at yung mga nananatili pa sa katahimikan ng ating mga puso, lalo na yung mga inihihingi sa atin ng dasal ng ibang tao, lalo na yung sobrang mga nangangailangan ng ating panalangin, mga taong dumaraan sa matitinding pagsubok sa buhay, yung mga may sakit at karamdaman, at ang lahat ng humihingi ng ating dasal. Ating pag-isahin ang lahat ng ito at ipanalangin nating lahat sa Panginoon. Jesus, pakinggan mo kami. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin ng kapistahan ng banal na sanggol, ng kapistahan ng Santo Niño, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay mapakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
kasalanan ko'y hugasan, linisin mong lubusan ang nagawa kong pagsuway. Manalangin kayo mga kapanalig upang ang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol ng Santo Niño, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay mapakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikay aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa
at ni Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Lalo na silang mga ipinagdarasal namin sa misang ito. Ang lahat ng mga kahilingang laan sa misang ito, ang mga ipinahayag namin sa online platform at gayon din ang mga namayapa ng mga mahal namin sa buhay, kakilala at lahat ng inihihingi sa amin ng dasal. At gayon din ang lahat ng iba pang mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang Birhen ng Katotohanan, ang Reynang Lingkod ng Sangkalikasan. Kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso na aming tagapagtanggol at aming patron sa mapayapa at masayang kamatayan. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal kasama na sina San Francisco at Santa Clara ng Assisi, San Antonio de Padua, San Buenaventura, San Pedro Bautista, Santo Padre Pio, San Antonio Abad, at kaisa ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Bilang isang pamilya ng Diyos na patuloy niyang pinapatnubayan sa patuloy na pagbubuo ng ating mga pamilya, komunidad at lipunan sa kapakumbabaan, kabukasan at pagbibigay ng pag-asa sa isa't isa, manalangin tayo ngayon sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng salangit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at biyagya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan at sa mga walang kwentang bagay na sumisira ng aming ugnayan sa iyo, O Panginoon. Ganun din ang aming ugnayan sa isa't isa bilang magkakapatid at ng aming ugnayan sa sangkalikasan na sa aming iyong ipinagkatiwala, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang shalom, ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ngayon ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, kapayapaan, shalom, shalom. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang siyang pumaloob sa konteksto ng isang pamilya, ang siyang naging bata, ang siyang naparito upang tayo ay kanyang ibalik sa ating dangal at dignidad bilang mga anak ng Diyos sa diwa ng kapakumbabaan, kabukasan at pagbibigay pag-asa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Diyos na makapangyarihan at bukal ng mga biyaya, kami ay naninikluhod sa iyong harapan. Buong puso kaming sumasamba at nagsisisi sa aming mga kasalanan. Iniaalay namin sa iyo ang aming sarili. Itulot mo na kami ay matulad sa iyong kabanalan. Gawin mo kaming maamo, mababa ang loob, matiisin, malinis, maunawain sa kapwa at masunurin sa kalooban mo. Inihiling namin ito sa pamamagitan mo, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. O banal na sanggol, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong mga kasambahay, na umuunlad sa karunungan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapanalig, Pit Senyor. Ayan. Viva. Anyayahan natin si Lord. Pumasok sa ating mga tahanan at pamilya. Pumasok sa ating buhay. Amen? And everything will turn out just okay. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat at ang lahat ng inyong mga mahal sa buhay ng mapagmahal na Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo at patuloyin ang Panginoong Hesus sa inyong mga buhay, tahanan, komunidad at lipunan. Salamat sa Diyos. Magsikawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsikawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.